Eto na, mga kababayan, breaking news po. Sara Duterte, may pasabog na balita. Nagdeklara na natatakbong presidente sa 2028. Nagulat lahat mga kababayan. Nagulat ang mga tangalista, bobolista at ng mga bangagista dito. Pakinggan po natin ang pasabog na ito na pati buong mundo nagulat. Pati si Donald Trump napawaw. This is it, pansit na. Nako po mga kababayan, ito na po. Prevails. Its purpose that prevails. It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon.
May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Any questions? Ayan, mga kababayan ko, matapang po na inihayag ng pagdedeklara ng digmaan. Mga kababayan, digmaan po ito. Pag si Sara po ay nanalo sa 2028 national election, digmaan po ito. Ibabalik po ni Sara ang dangal ng dating Pilipinas. Ibabalik niya ang kamay na bakal. Ibabalik niya ang lahat ng mga nagawa ng kanyang tatay. May ibabalik muli ang takot at disiplinang Pilipino na walang mga nakahubad na naglalakad sa kalsada, walang mga nagtatakbuhan na mga kabataan na walang ginawa kundi maggenggeng sa kalsada. Pag si Sara na ang naging Pangulo, didisiplinahin ang mga tarantado, mga GAGO, mga bangag polboronista na gumagawa ng mga kasalanan sa lipunan. Nako, maganda ito mga kababayan, magandang laban, magandang digmaan ito. Babalik ang dating kamay na bakal. Ito na, mga kababayan, PRRD, uuwi na talaga ito. Nararamdaman na natin ang pagbabalik. The return of the finale of Tatay Digong and Sara. Pag ito naging Pangulo, alam na dis, takbuhan na dis, tago doon, tago dito. Takbuhan doon, takbuhan dito, halaka mga kababayan ko. Ano yung mga tanong dito? First question. Next time na ang question. Oh. Thank you. Okay. Good morning. Iniwan ko kay JC yung kabuuan ng speech. Ayan mga kababayan, hindi nagpaunlak si Sara Duterte ng mga tanong na nanggagaling sa media. Mamay itwist na naman ng mga, alam nyo na, yung mga media na walang ginawa kundi siraan si Sara. Okay? O anong masasabi nyo mga kababayan? Nagdeklara na ng digmaan. Naku po, yari ito. Ito po ang sabi ng mga komento.
Patawad din kasi dati di kita binoto. Pero ngayon, ikakampanya na kita. Naiiyak na naman ako mga kababayan sa tuwing makikita ko yung mga komento na nababasa ko. Naiiyak po ako. Kasi naalala ko si Tatay Digong, mga kababayan ko. Nakakaiyak. Kaya umalis ang ating BP kasi hindi niya masikmura ang pamamalakad ni Ngagba. Mga kababayan ko, naiiyak na naman po ako sa tuwing makakabasa ako ng mga komentong ganito. Grabe talaga mga kababayan. Bumabalik yung alaala ko nung dinala si Tatay Digong, kinidnap, dinala sa private plane na nangihina na. Tapos sasabihin pa ni General Torre, nahihilain ko yan pag hindi yan sumama. Yun no, magsisimula na muli ang patuloy na pagbabago ng Pilipinas. Glory to be God. Sir, go BB Inday Sara, go will be our president soon sa Pilipinas. Yes, BB Sara, we are with you, my press 2028. Grabe mga komento mga kababayan. Ako naiiyak po ako. Naiiyak po ako mga kababayan. Sorry po. Dadala ako ng emosyon ko. Ay nako. Ito pa yung mga komento dito mga kababayan ko ha. Basahin po natin. Nakakaiyak eh. Sabik na sabik ang mga kababayan natin na may pagbabagong mangyari pag si Sara nang nakaupo. Yes, salamat BP Sara, our future president. Let's go BP Inday, lalong hahabulin ka ng mga magnanakaw, oportunistang politiko at korap bilang na ang mga araw nila. Let's go, all my families are behind you. Napaaga ang desisyon ni Inday, protect BP Sara. Yan ang matagal ko nang inaantay kay BP. Naiyak tuloy ako. Ayun mga kababayan, nakakaiyak talaga itong declaration ni Sara Duterte. Marami pong nag-aantay ng kanyang declaration. Kasi nga umaasa po mga Pilipino na darating ang pagrespeto sa Pilipinas. Yan po ang inaantay ng taong bayan. Kasi alam niyo naman, sirang-sira na ang Pilipinas. Mabuhay kayo. God bless sa'yo. Thanks for the decision. Let's help change this government. God bless Inday Sara. I support Sara for President. Simulan na natin ang bloodbath. Ibalik natin ang tapang ng mga Pilipino para kay BP Sara Duterte. Huwag natin siyang iwan. Samahan natin siya hanggang Pangulo. Go BP. God bless you are the whole Duterte family. Mabuhay po kayo Sara Duterte. Thanks Sara Duterte. Yeah. Yes. BP Sara Dolores Colasino. Kayang-kaya ni BP yan. Bradley. Ilalaban ka namin sa 2028. BP Inday Sara. Jennifer Montemor. Ayan no. Grabe mga komento mga kababayan ko. Naiyak tuloy ako dito. Hindi ko mapigilan na maluha sa declaration ni Sara Duterte. Kaya mga kababayan, kung umabot kayo sa bidyong ito, maaaring i-komento ang inyong mga sari-saring mga reaksyon. Anong masasabi nyo po sa pagdedeklara ng digmaan ni Sara Duterte tatakbo bilang presidente sa 2028 national election? Sino kaya ang kanyang makakatandem? Sara or Marcoleta or Robin Padilla? Ang dami po kasi nagsasabi mga kababayan, Rodante Marcoleta sakto na makatandem ni Sara Duterte. Kasi isa itong abogado na nakakaintindi ng mga legalidad ng mga usapin sa politika. Hindi basta-basta ito maloloko, hindi basta-basta ito mai-impluwensyahan ng mga makapangyarihan na politiko na walang ginawa kundi magnakaw mga kababayan ko. So yan lamang ang ating bahagi mga kababayan. This is the Wonders Philippines for transparency, for a better democracy. Mabuhay po. Salamat ng marami sa inyong suporta.